Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan na galing ng Santa Maria, ay ating po'y binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Panginoong Hesus at Panginoong Jesucristo sa pagharap sa sakuna at paghuhukom. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa bagong tipan. Balita na ang pag-ahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 21, talatang 25 hanggang 26, ito po ang mensahe. Magkakaroon ng tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang tulad nito na nasa kalawakan. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas pa rin, Kabanata 8, talatang 24 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Nilapitan siya at ginising ng mga alagad. Guro-guro, lulubog po tayo. Sabi nila, bumangon si Jesus at sinuway ang hangin at ang mga nagngangalit na mga alon at tumahimik ang mga ito. Bumuti ang panahon. Tinanong niya sila, nasaan ang inyong pananalig? Ngunit sila natakot na mangha at ang sabi sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutusan niya ang hangin, ang dagat, at sinusunod naman niya ang mga ito. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talatang 11. Ito po ang mensahe. Idinadalangin namin kayo ipatatagin niya sa tulong ng kanyang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ng lahat ng mga bagay. Pagpatuloy po natin sa pahayag, Kabanata 14, talatang 12, ito po ang mensahe. Kayo'y magpakatatag kaya't magpakatatag ang hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos, at nananatili sa pag-ibig kay Jesus. Ito po ang mensahe. Pagpatuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 5, talatang 11. Ito po ang mensahe. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang muli. Ito'y nagpakilala ng mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ito po ang mensahe, ang salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po dito sa tema na gabay ng Panginoon Diyos at Panginoong Kristo at pagharap sa sakuna at paghukom. Ngayon po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na sa ating pagharap sa mga sakuna. Nais niya na tayo ay magkaroon ng lubos na pananampalataya o pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Na tayo ay manampalataya, manalangin, na tayo ay bigyan ng magandang panahon, na tayo ay hindi sansalain ng mga bagyo o ng uri ng mga sakuna. At kagaya ng nangyayari sa Pilipinas, 20 bagyo ang sumasansala sa atin, kaya o nananalasa.
Kaya idalangin natin, hindi lamang tayo, lahat ng mga nananampalataya, ay idalangin natin ang mga nananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon Kristo na tayo ay bigyan ng magandang panahon at ito mga usual na lasa na ito sa ating bansa ay kanyang pigilin. Tayo ay hindi bigyan ng mabigat na mga pasanin sa mga sakunang ito o mga pagsubok na ito. Tayo ay bigyan niya ng kaligtasan kung ito man ay mananalasa at ito ay mangyayaring tayo ay pinsalain ng mga bagyong ito. Ang halimbawa mula dito sa bansang Pilipinas. Yan. Ngayon ay itong mga bagyong ito ay normal itong gawa ng mundo. Kaya ito ay isa ring normal na pagsubok ng Diyos sa tuwi-tuwi na. Kaya yung 20 bagyo, yan ay 20 bagyo na palaging pagsubok ng Diyos sa ating taon-taon na ating nilalagpasan. Kaya tayo ay dapat ay maging matatag. Kumbaga man, resilient na tayo at tayo ay nag-mitigate na sa mga bagyo. Lalong-lalo na ngayon, may kakaibat na nagawa ng tao for the climate change. Kaya tayo ay maging matatag sa pananampalataya at sa pagharap ng mga bagyong ito. Ngayon, kung tayo man yung, halimbawa, yung bansa natin ay pinsalain ng lubos at yung sino man na partikular na tao, bayan, ay maging matatag tayo at tayo ay manampalataya pa rin ng lubos. Huwag tayong mawawalan ng pananampalataya kung tayo ay napinsala na lubos ng mga pagsubok ng mga bagyong ito. Sabagat ito naman hindi pag-apoksa sa atin ng Diyos, yung mga normal na mga bagyo na yan. Yan ay, yung mga normal na mga bagyo na yan ay pagsubok lamang yan. Kaya tayo ay, kung mabigat, ay manampalataya tayo ng lubos para tayo ay malagpasan natin yan at pagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos sa mga pagpapala na kagaya ng ginawa niya kay Job na nagtiis sa pananampalataya mula doon sa mga sakunan na nananalasa sa kanya. Yung mga sakunang yung paman ay hindi normal na mga pananalasa kundi gawa ng demonyo. Yun ay siya ay ginamit ng demonyo ang sakuna para pinsalain siya at subukin siya at sa kanyang pananampalataya. Pinahina yung pananampalataya niya. Pinahihina ng demonyo yung pananampalataya niya sa pamamagitan ng paggamit ng sakuna. So ngayon ay nagpakatatag siya at nanampalataya siya. Kaya binalik ng Panginoon Diyos ang kanyang nawala sa kanya mula doon sa pamilya niyang namatay, mga ari-arian niyang inubos ng mga sakuna. Kaya ibinalik lahat ng ari-arian at siya nagkapamilya at nagkaapo pa na pinahaba pa ang kanyang buhay. So ganyan gagawin sa atin ng banal na Panginoon Diyos kung tayo mananatili sa ating pananampalataya kung mayroong mga ganyan mga sakuna at anumang uri ng nararanasan natin sa buhay na de-devastate sa atin. Keep our faith at pag-iibayuhin pa ng Panginoon Diyos, ibabalik niya at higit pa sa pamumuhay natin ang ibibigay niya. Yan. Kaya yung mga bagyo na yan man ay yung normal na pagsubok o ito man ay pagpapahina ng demonyo sa atin, tayo ay maging magpakatatag. Ngayon, kung ito man ay gamitin ng Diyos, ang mga bagyo, kagaya, ito ay ginagamit ng Panginoon Diyos, kagaya ng pagbuksa. Kasi yung bagyo ginagamit ng Diyos yung para puksain yung mga taong makasalanan, kagaya ng sa Gomora, sa yung kay Noah, at sa darating na paghuhukom. Yan. Yan, ginagamit din ng Diyos yan. Ngayon, bilang tutuwid din, maaaring mga normal ay kanyang palakasin, para sa pagtutuwid kung nangyayari o pinababayaan niya na ito sa kabila ng ating pananampalataya, kung sa kabila ng pananampalataya natin marami pa rin yung gumagawa ng masama ay nagtutuloy-tuloy yung mga bagyo, mga sakuna at maaaring palakasin niya pa yan para tayo ay tuwid, maaaring ganon. So ngayon ay magpakatatag tayo para tayo ay patawarin, bigyang kaligtasan at yung mga bagyo nga na yan ay sansalain, yung mga usual na gawa ng mundo na yan. So yun. Ngayon kung isama natin ang hingi ng kapatawaran, lalo na yung paggawa ng di mabuti sa kalikasan para hindi tayo ituwid ng mabigat ng Diyos o supilin. Magandang mga bagay. Ngayon, pagdating ng paghuhukom, yung pagharap na gagawin natin kung sakasakali
na sa panahon natin dumating yung paghuhukom. Paano natin naharapin ito? Kagaya ng pagharap sa mga bagyo, mas mapag-ibayo pa nating tayo ay magiging matatag sa panahon na yon. Pero bago dumating ang panahon na yon na magiging matatag tayo, kung papaloob tayo doon sa nasabing 7 years, kung yung mga 7 years to, hindi lang sa 3.5 years na gagawin mula doon sa paghahari ng mga demonyo, tayo magiging matatag yan sa mga mangyayari, mga sakulan na yan. O paggunaw na gagawin ng Diyos sapagkat hindi natin matututulan. So wala tayong panalangin na dirigin ng Diyos na matututulan natin. Yun, yung sakuna o yung paggunaw na yon. Ang mapapanalangin natin ay kaligtasan na makasama tayo sa iligtas at hindi mapupuksa ng mga sakuna na yon. Kaya bago yon, sa panahon na yon, ng tribulation o yung pag-uhukom, kinakailangan mamuhay tayo ng naayon sa mabuting balita. Dahil ito yung batayan, itong binabahagi natin ito sa inyo, ng mabuting balita, ito yung batayan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, kung sino ang uhukuman pagdating ng paghukom na yan. Kung sino ang uhukuman niya na pipinsalain ng mga malalakas na mga sakuna at hindi lamang sakuna kundi yung mga iba pang epekto ng mga planeta at gagawin ng banal na Panginoon Diyos sa ating kapaligiran, sa ating mundo na paggunaw ng 1/3 ng mundo. Nagugunawin yung 1/3 bago maghari ang Panginoon sa Kristo. But ganon ang gagawin ng Panginoon. Malalagpasan natin yun. Kung tayo man ay dumaan sa ganong klase ng pagsubok at tayo ay masabigyan tayo ng katawang panlangit, hindi tayo mamamatay. Or else magtutuloy tayo sa pamumuhay, maging tayo man ay makakaranas pa sa loob ng 7 taon na yan, malagpasan natin yan, either tayo ay hindi mamamatay sa loob ng 7 taon na yan na tayo ay gawin na tayong katawang panlangit, or else ay kung tayo maaaring tayo maligtas, maaaring tayo makaranas pa rin noong normal na pamumuhay sa susunod tayo buhay bilang kaligtasan, or else isasama tayo sa doon sa bibigyan na ng mayroong panlangit na katawan. Kasama tayo sa 1,000 years na. Doon na magsisimula yung ating buhay na walang hanggan from the 1,000 years to the everlasting life. Hanggang sa ganap na paghukom. Dahil mayroong pang uhukuman. Dahil nga sa mapapatuloy ang buhay niyan after 7 years na yan, may mabubuhay pa na paghaharian ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan, either yung naligtas ng pagpapatuloy sa pamumuhay o yung dahil nga mapupuksa rin ang marami din diyan doon sa mga may tatak ng 666. Yan yung malaking pipinsalain at yung masasama. Pero mapapatuloy ang buhay pa niyan dahil sa bandang huli, yung mga nabuhay diyan, maloloko pa ng demonyo ni Satanas para labanan ng Panginoon Diyos at Panginoon Kristo hanggang sa gunawin na ng apoy ang lahat. So paparam na ang lahat pagdating after the 1,000 years na yan. But during the 1,000 years, mapapatuloy yung pamumuhay niya ng mga normal na tao from the eternal na mga tao. Yan, malaki na Panginoon sa Kristo at mga binigyan ng kaligtasan. Yan. So yun, kaya ganyan natin harapin yung mga bagyo, mga sakuna. Ngayon, hindi lamang sa sakuna tayo magkakaroon ng malaking pananampalataya. Wala nga dyan sa mga bagyo na yan at pagtupad ng mabuting balita. Dahil sapagkat yun ang gagawin batayan. So kung nasulot natin yan, para may kaligtasan tayo doon sa pagharap ng paghukom at pagtitiis na gagawin natin doon. Mula doon. Kasi baka mangyari, kung hinaharap mo yun, baka pagdating nung naglalagpakan na yung mga planeta, ay mawalan ka na ng pananampalataya, namumura ka na din sa Diyos, di ba? Or else, nakipagpatayan ka na doon sa kapatao mo ng panahon ng 666. Di ba? Mga ganun mga ba? O nagpatatak ka na sa noo, kumain ka lang. Di ba? Yan. Kaya para pagdating ng mga panahon na yon, kung hindi mo malalabanan yung 666, para kang si yung kina San Lorenzo Ruiz. Diyos o itataba mo ang Diyos? Kapatatak kasi, di ba? Mga ganon. Di ba? Papatay ka na. Huwag mo alam patatak nun. Kasi, mas yung mapipinsala ka, di ba? Kapag dating ng panahon. Or else, labanan mo yung 666 pagdating niya.
ay pagdigmaan kasanya. Kaya lang, yung ibang mga hinirang tatalunin. Pero may matitira na ililigtas ang Panginoon Diyos. Na maliligtas na lalabanan yung 666. Kung hindi matatatakan. Kasi, kung wala kang tatak, ay pupuksahin ka ng 666. So, depend, you have to fight 666 pagdating na takot ng panahon. So, yun, at muli sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita sa pagbabahagi natin isa the Bible License Promotions at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual mula dito sa pakikinig at pagtupad ng mabuting balita sapagkat gaya ng sinabi natin kanina, ito ang magiging patayan ng Panginoon Diyos ng ating kaligtasan. At sana patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria. Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Gabayan tayo ng kanyang presensya ng kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay maboost ang inyong pananampalataya sa pagtupad ng mabuting balita. Yan. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa. Unawain natin yung iba't ibang pananampalataya, maging yung hindi nananampalataya, mag-isa kayo. Unawain nyo yung may pananampalataya, nag-iwasan yung sigalutan, hate crimes, hindi magkakaunawa na uli sa digmaan, karahasan. Pagkos, nagkakaisa tayo, nagkakaroon tayo ng pagbubuklod, kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan. Napapayaro tayo niyan, natin yung mabuting aral ng ating mga religion. At nakagagabay tayo sa bawat pamilya, community, bawat mga bansa at doon. At doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayong magabayan, iba na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at patuloy niyong pagbuklorin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon sa Panginoon Jesucristo at pabuting. At sa ating munting kakayanan, tayo ay patuloy na nananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, hindi na Banal na Santa Maria ng kanyang presensya, ng kanyang kaliwanagan, paggabay ng kanyang kapangyarihan at iba't ibang mga gabay ng kanyang mga pag-iimala, ang bagay ng aparisyon sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, pagpapalaganap nito at pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo at paggabay natin sa pamahalaan. Kayo yung mga kapamahala, mamahala kayo ng mabuti at matuwid. Maliwanagan kayo. Mamahala kayo mabuti at matuwid at tugunin niyo yung karapatang pantao, patas ng hustisya. Sa gayon, yung inyong mamamayan, makikinabang ng lubos. Sa inyong mabuting pamamahala, makapumumuhay sila ayon sa karapatan, patas na hustisya at mayaman. Sa gayon, yan, sila yung makapanampalataya ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at maging iba't ibang mananampalataya ay mapayapaan sila makakapanampalataya with the fair protection and pagpapairal ng mabuting pamamahala at patas na hustisya at karapatan ng pamahalaan. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. At sana ay nagabayan naman kayo at naliwanagan sa ating pagbahagi ng mabuting balita at patuloy tayong protektahan at pagpalain ng Panginoon Diyos at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita hanggang sa pagdating ng takdang panahon ng kaligtasan. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless.